Ama ni Gabby Concepcion pumanaw na. Pagkatapos nga ng ilang taong pakikipaglaban sa karamdaman, sumakabilang buhay na nga si Rolly Concepcion noong Miyerkules, September 25, 2008. Matatandaang noong March 30, 2008, nagbalik sa Pilipinas si Gabby matapos ang pagkakawalay niya sa kanyang pamilya ng mahigit 13 taon. Ang dahilan ay ang pagiging malubha ng kalusugan ni Daddy Rolly. Nakita ko siya, 13 years, matagal yun. Pero meron siyang heart enlargement. He wants you to know that he's okay. Pero yung body niya talaga is very weak. Tatlong arteries niya is clogged. Hindi na siya arthritis, bleeding, Sa pagbabalik ni Gabby, bukod sa pagbabalik showbiz, sinamantala nito ang pagkakataong makasama ang kanyang ama. Matapang na hinarap ni Daddy Rolly ang kanyang karamdaman at sa katunayan, sinelebrate pa nito ang kanyang 72nd birthday last April. May you have more birthdays until you reach 110. 109 lang siguro. It's very nice, very gratifying. Sarap. Ngunit pasado alas 8 ng gabi noong Miyerkules, habang bumabaybay sa bandang Shaw Boulevard nang muling inatake sa puso si Daddy Rolly at sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot sa ospital. Sa pagdadalamhating ito ay umaapaw naman ang suporta ng mga kaibigan at pamilya ni Gabby. Maging kanyang mga anak ay nasa kanyang likuran sa kaliwat ka ng pagsubok sa aktor. At nitong mga nakarang araw, kasabay ng pagpanaw ni Daddy Rolly ay ilang maintrigang text messages din ang kumalat sa showbiz. Ayon sa ilang text messages, ang dahilan di umano daw ng bigla ang pagkamatay ng ama ni Gabby Concepcion ay dahil sa pag-aalala nito sa dinaraan ng pagsubok ng anak sa pagitan nila ni Mommy Rose Flaminiano. Direk, namatay na po ang tatay ni Gabby. Dala na din ng sama ng loob. Kawawa naman si Gabby. Sobra-sobra po niyang dinamdam ang mga tira kay Gab. Naapektuhan masyado. Di kinaya. Kawawa naman. Isang text message naman ang natanggap ng TV Patrol mula sa panig ni Mommy Rose. Nakikiramay ako sa buong pamilya sa pagpanaw ni Mr. Concepcion. Meron man kaming di pagkakaunawaan ngayon ni Gabby na maalam si Mr. Concepcion na maayos ang aming relasyon. I am setting aside whatever it is between me and Gabby at the moment and pay my last respects. Isang panayam ang ibinigay ni Gabby sa Cinema News patungkol sa mga pagsubok at kontrobersiyang hinaharap niya ngayon. Hindi naman natin alam kung kailan mangyayari ang pagkamatay ng isang tao. Ito na siguro ang panahon ni Dad, ito yung oras niya. At nagawa na naman ni Dad lahat ng magagawa niya para sa mga anak niya. Marami na rin siyang natulungan. Natanggap na rin namin na darating ditong araw na to dahil may problema ang Dad sa puso. Although you can never be always ready for death. You can never be ready na kung nawala si Dad, tanggap na namin. Hindi mo pinaghahandaan yun. Mahirap paghandaan at mahirap tanggapin. Sinabi lang niya na masayang-masaya siya. He had a fruitful life, had a happy life, and he thanks all his friends for being around. Meron pa nga mga text siyang pinadala sa mga kaibigan niya. Nabanggit niya sa akin yun na nagpapasalamat siya sa lahat ng kaibigan niya, especially to me, nagpasalamat siya sa akin. At sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinaraanan ni Gabby ay hindi naman malilimutan ang ilang huling mga salita mula sa kanyang ama. Isa lang yung sinabi niya sa akin noon, hindi ko makakalimutan. Sabi niya na ang buhay mo hindi para sa iyo. Hindi lang para sa iyo yan. Nandito ka dahil ginagawa kang instrumento ng Panginoon para sa ibang tao. That has always been like that. Sa ngalan mo ng lahat ng bumubuo sa Cinema One, we would like to extend our condolences sa lahat ng mahal sa buhay ni Daddy Rolly. Alright, when we return, Gretchen Barreto on our story Behind the Story. Stay tuned, we'll be right back.
Gretchen Barreto walang takot na hinarap lahat ng panibagong intrigang ibinabato sa kanya. Matapos ang matagal na pananahimik, ngayon muli na namang naiipit si Gretchen sa iba't ibang kontrobersiya. In his column published last Friday, September 19, Philippine Star Entertainment editor Ricky Lo wrote that Gretchen Barreto was leaving the mansion she shared with partner Tony Boy Cojuangco for the past years. Kasunod nito, iba't ibang espekulasyon na ang lumutang tungkol sa estado ng relasyon ngayon ng dalawa. Gretchen Barreto at Tony Boy Cojuangco, hiwalay na nga ba? Pinalayas nga ba si Gretchen sa mansyon nila ni Tony Boy? This week, unang maririnig dito sa Cinema News Alert Weekend Edition si Gretchen Barreto sa kanyang diretsahang pagsagot sa lahat ng kontrobersiyang kinasasangkutan niya. Lahat ng yan in our story behind the story. Last Wednesday, sa birthday party ni Senator Bong Revilla Jr. sa C3 Events Place in Green Hills, marami ang nag-abang sa pagdating ni Gretchen. Hindi naman binigo ng aktres ang press at ang pamilya ni Senator Bong dahil masaya itong dumating sa venue. Sinalubong agad ng tanong ang aktres tungkol sa kanyang pagdating sa birthday ng actor-politician na dating nalig sa kanya. Sa kabila ng naging alitan di umano nila ng asawa nitong si Lani Mercado. Sa isyong ito, prangka ang naging pahayag ng aktres. Tapos na yun, huwag nyo na kaming pag-awayin. Mamaya kung ano-ano na naman lumabas. Napakaikli ng buhay para mag-away ng mag-away. Lalo na pag wala namang dapat pag-awayan na, hindi ba? Birthday ni Bong and my friends are here, so parang it's a break also na nakalabas ako ng bahay. Kasunod nito, isa-isa lang sinagot ni Gretchen lahat ng rumors presently hurled against her. Una na dito ang balitang pinalayas di umano siya ni Tony Boy mula sa kanilang mansyon. It's not the first time na lumabas yan. Parang 3 or 4 times na yan lumabas na pinalayas ako. Huwag naman sana nilang gawin parang pelikula yung buhay namin dahil hindi naman pang pelikula lang yung pinapalayas. Hindi na ako nakatira sa Forbes. Dasma na ako for the past 3 years and a half. But when asked about the real status of her relationship with a businessman, Gretchen chose to not divulge any details. Ayoko na siyang pag-usapan muna in public kasi parang wala naman kaming pelikula ni Tony Boy para pag-usapan ko siya. But aside from these issues, patuloy pa rin palaisipan sa marami kung ano ang totoo sa balitang buntis di umano si Gretchen Barreto. I'm so not pregnant. Hindi naman ito itinanggi na right now dumadaan siya sa ilang pagsubok sa buhay niya. I'm not totally happy. Nobody can be totally or fully happy, diba? I have my ups and my downs. Pero sa mga panibagong intrigang kumakalat tungkol sa kanya this time, ayaw ni Gretchen na idawit pa ang ibang taong di umano'y nagkakalat ng mga issue na ito. Bakit ko pa haharapin yung kung sino yung mga nagkakalat noon? Ang importante, ako, yung credibilidad ko is intact, diba? Right now, desidido ang aktres na ipagpatuloy ang kanyang pagbabalik sa pag-arte dahil matapos ang kanyang successful TV comeback through Maalaala Mo Kaya, isang pelikula naman ang nakatakda niyang gawin next year. I wanna do with somebody, I wanna do a movie na hindi ko pa na kakatrabaho yung leading man ko para naman maiba, para naman I have something fresh to present to the public. And that is it for our episode this week. Yes. I'd like to say something. Thank you to Princely Manila for my dress. I'd like to invite everyone also to come to the next stars in your nearest mall. Thank you, Drs. Manny and Pai Calayan and Alex Carbonell of Propaganda. Actually, gusto ko i-reveal sa inyong lahat na Air was actually gone for the past 2 weeks because... Yes, because we are shooting the latest for Shake, Rattle, and Roll. That's So, it. yes, watch that. Thank you, Granta. See you next time. Yes, remember, tutok lang dito kung saan una kayo sa balita. This is Cinema News Alert Weekend Edition.